ang hirap ng pinagdaanan natin sa loob, tapos sasayangin na natin sa labas. Sabi ko, wala na para bumalik tayo doon. Wala na tayo ibang dadaanan, kundi diretso na. Swerte, nakita ka ni Bossing. Ngayon, naharap na natin yung totoong buhay. May panibagong haharapin na naman tayo kung paano tayo makasurvive. Meron akong kwento, isang love story na nangyari sa kanto. Habang ako'y papunta sa aking trabaho, ay may tumatakbo. Oh, natupad yung ano namin ha. Yung pangako namin sa'yo. Maraming salamat. Ay, nagagalingan mo ha. Promise ko yun sa'yo, boss ko. Gagalingan ko. Grabe, I just realized. Baguran na human nagtanaw ko sa katong bagong vlog ni Kong TV estasyon. Grabe. Nadyo'y rason lang tanan, guys. Sa tanan na. Grabe. Saka marami palang kwenta rito sa LRT tulad doon. Tangina, pinasakay mo. Ano ba? Ano ngayon yun? Bahala na siya. Ha? Bahala na siya. At least papasok na lang siya. Papasok na lang siya kay Roy. May trabaho. Oo. Kumbaga, kita-kits na lang. Gablay. Kita-kits na lang sa susunod na istasyon. Baka Fake verse para sa bagong vlog ni Kong TV. Kahagising ko lang, kailangan ko talaga itong i-share sa inyo, be. Alam mo dito sa verse na to, God ways are beyond human comprehension. Minsan kasi akala natin, alam na natin yung best para sa atin. Pero si Lord, alam mo, merong mas maganda pa siyang plan for us. Hindi man natin maintindihan ngayon, pero sa bawat delay, sa bawat no, sa bawat pain na nararamdaman natin, sa bawat challenges, His thought is higher than ours and His timing is always perfect. Kaya kahit hindi mo maintindihan, kailangan mo pa rin magtiwala kasi pag nasa dulo ka na, dun mo lang marirealize na tama si Lord. Kaya ngayon, kung hindi po mo makita yung purpose mo dito sa mundo na to, magtiwala ka lang sa Kanya. One day, everything will make sense in God's perfect time. Kaya magtiwala ka lang sa Kanya, magdasal ka lang palagi. Pas ng vlog ni Kong, no? Ang dami tuloy naka-realize na God really moves in mysterious ways. That we cannot know when or where or 'di ba kung kailan mangyayari. He knows it in His own ways, in His own time. If it is fate, 'di ba? Sabi nga ni Kong, parang iniwan nila kasi wala na siyang ID. Pero pagbaba nila nung hagdan, nakita pa rin na naman nila ulit. So that means, it really means something. Like, you know, if it's really meant for you, it is meant for you. And kahit tumakbo ka man, kahit i-red check ka man ng ilang beses, kung ano yung para sa'yo ay mapupunta sa'yo.
Ano mga idol, may bagong post si Kong TV sa YouTube niya. So, kaka-scroll ko, napanood ko. Sino bang nakakilala kay Kong TV? Panigurado ako, halos lahat ng tao sa Pilipinas kilala si Kong TV sa Team Payaman. So, story time mga idol. May napanood ko yung bagong content ni Kong TV sa YouTube. Grabe. Hindi ko alam kung grabe mga idol. Pag napanood yun, mapapaluha ka sa nangyari kasi maisip mo talaga na si Lord ang gumagawa ng paraan para may mabago yung buhay. So yun na nga mga idol. Naglalakad-lakad kasi sila Kong TV sa labas. Pumunta sila ng MRT station. Naghanap sila ng taong merong passport para isama sa ibang bansa. Tapos ngayon mga idol, may nakita sila. May nagpa-picture sa kanila sa MRT. Nakasakay na sa MRT tapos lumabas para magpa-picture. Isang bata naghahanap ng trabaho. Tapos nung nagpa-picture, nasaraduhan siya ng train tapos di na siya nakasakay. Ang ginawa na, bumaba na siya, nagpaalam sa Kong TV tapos si Kong TV busy sa mga fans niya na nagpa-picture. Bumaba na yung bata na yun. Tapos yun, nung pagbaba nila Kong TV sa daanan, nasalubong nila ulit yung bata na yun na nagpa-picture sa kanila. Tapos yun. So, doon mo talaga maiisip mga idol na talagang gumagawa sila ng paraan para may taong mabago yung buhay. Kasi mga idol, yung tao na yun may pinagdaanan sa buhay yun. Dating nakulong daw yun eh. Mga idol, panoorin nyo na lang yung full video sa YouTube ni Kong TV kasi ayaw ko yung kwento lahat eh. Basta mga idol, pag napanood nyo yun, mapapaluha ka sa nangyari kasi talagang mapapasabi ka na thank you Lord dahil gumagawa ka talaga ng paraan para sa mga taong gustong magbago. So yung mga idol, panoorin nyo na lang, basta maganda. Na talagang tumatak sa akin bukod dun sa tinulungan nila si Aaron. Okay, yung talagang main bida sa vlog ni Kong TV. May isa lang akong scene na tumatak sa akin. Ito guys, yung payo ni Kong TV sa dalawang kabataan na to. Ito guys, non-verbatim ha. Hindi ito yung exact words na lumabas sa kanya, pero ito yung thoughts. Ito yung pagkakaintindi ko. Ang sabi niya guys, mag-aral kayong dalawang mabuti. Dahil kapag nandito na kayo sa sitwasyon na nasa realidad na kayo ng buhay, nasa totoong buhay na kayo, malalaman nyo kung gaano kahirap. Tapos nagdagdag pa siya guys. Ang sabi niya, sa ngayon hindi nyo malalaman or hindi nyo kami maintindihan. Pero pag dumating na kayo dito sa sitwasyon na to, maintindihan nyo na kung ano yung sinasabi namin. Which is sobrang tumatak sa akin guys. Okay. Grabe yun. Okay. Kasi talagang pinagdaanan ko rin yun guys. No? Katulad ng dalawang bata na yan, katulad ng dalawang estudyante na yan, dumaan din ako na kung saan, oo, tama si Kong TV. Hindi ko pa dati maintindihan yung buhay. Ang alam ko lang dati, mag-aral, makipagbarkada, tropa, no, maglaro, okay, manligaw, alam mo yun. Basta happy lang guys. No, hindi ko pa naiisip kung gaano kahirap humanap ng trabaho, hindi ko pa iniisip kung gaano kahirap humanap ng pambabaon sa akin, hindi ko pa alam kung gaano kahirap mag-budget ng pera or kung saan kukunin yung pagkain namin araw-araw, etc. Okay. Pero nung time na ako na yung nandito sa sitwasyon na to, yung sinasabi ni Kong TV, na kapag nandito ka na sa totoong buhay, sa totoong laban ng buhay, malalaman mo at magigets mo kung ano yung sinasabi namin. At ayun na nga yung nandito ako sa sitwasyon na to. Okay? Ako na yung namang problema kung ano yung kakainin. Ako na yung problema kung paano ang gastos. Ako na yung namang problema sa mga bayarin, sa mga bills. Kapag nandito ka na sa sitwasyon na to guys, magigets mo si Kong TV ko ano yun. At nagigets ko si Kong TV ng malala. Okay? Kaya para sa mga kabataan natin dyan na nag-aaral, galingan nyo. Kung may kakayahan kayong mag-aral kayo mabuti. Okay? Oo, wala namang masamang mag-enjoy tayo. Okay lang yan, guys. Enjoyin nyo lang. Napakasarap mag-aral. Napakasarap enjoyin yung pag-aaral. Okay. Pero, once na nandito na kayo sa totoong buhay, yan, malalaman nyo na. Okay. Na hindi lahat masarap. Okay. Pero ako guys, na naging grateful ako. Okay. Sa mga bagay-bagay. Especially dito sa mga sinabi ni Kong TV. Kasi guys, naging grateful ako dahil unang-una sa lahat, pinagpapasalamat ko sa Diyos, sa sarili ko, sa magulang ko, na hindi ako sumuko para mag-aral. May times na gusto ko nang tumigil mag-aral kasi nahihirapan ako sa mga subjects, napaka-toxic na ng
mga professor na kung saan parang nape-pressure na ako. Pero sobrang pasasalamat ko sa Diyos, sa pamilya ko, sa sarili ko na hindi ako sumuko. At isa yun sa bagay na kung saan napakasaya ko. Kasi kahit papano, at least yung bagay na nahihirapan ako dati, yun yung bagay na kung saan bakit akong ganito ngayon? Ba't kaya ko makapag-provide ngayon? Dahil nag-aral ako. Dahil nakapagtapos ako. Kung ano man yung mga nakukuha ko ngayon, na-achieve ko ngayon, kasi nag-aral ako. Okay? So, ayun lang yung isa sa parang kabuang mensahe ni Kong TV. No? Mag-aral kayo mabuti. Okay? Huwag kayong maniwala na, or huwag kayong papauto dun sa mga taong sasabi na, diskarte, okay lang yan, kahit huwag ka mag-aral. No. May mga taong swerte, guys. At hindi lahat applicable yun. Okay? Huwag kayong magpadarag sa ganun, guys. Okay? Basta, ayun lang yung piece of advice ko. Tama si Kong TV. At tama na mag-aral kayo mabuti. Magtapos kayo. Okay? Magtapos kayo. If you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Pocknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago!